Magandang araw po mga kabarangay. Araw po ng Biyernes, July 3. So hanggang sa kasalukuyan po mga kabarangay ay hindi pa rin po umuusad yung mga sinusulong po na postponement ng barangay at SK election. Samantala, napakarami po yung mga fake news na sinasabi na 2027 na. At yung iba naman po ay 2029 na daw. Ayon daw sa Pangulong Marcos. Pag-usapan po natin. Siyempre, bago po ang lahat, ako po ay nag-aanyaya sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel. Kayo po ay aking malugod na inaanyayahan na mag-subscribe. Pakiclick po ang notification bell at all para palagi kayong updated sa aking mga bagong videos. So, yan nga po mga kabarangay. Sa kasalukuyan, ang umiiral na batas ay ito pa rin pong RA 12232 na nagtatakda po ng halalan sa November 2, 2026. Wala pa pong bagong batas. At yung mga batas po na isinusulong kuno o isusulong ng mga mambabatas na gustong mapos po ng halalan, kahit po sa first reading ay hindi pa po umaabot sa totoo lang. At bagamat ang mga pangyayaring ito ay may dalawang side, ika nga, two sides of the coin, siyempre po merong gustong matuloy ito. Ito po yung mga gustong mapalitan na yung kanilang mga nanunungkulan na ayaw na nila. Siyempre, lalong-lalo na po gustong-gusto ng mga aspirante o yung mga hahabol. At ang mga nakaupo naman, natural lamang po na gustong mapospone ito. Ganon din yung mga taong nakikinabang sa kanila o mga kakampi po nila. At ganon din yung mga tao na gustong-gusto yung kanilang mga nakaupong barangay officials. Yan po ang katotohanan mga kabarangay. Hindi po natin maisa sa isang tabi na isa lang ang papaboran dito. Dalawa po yan, postponement at tuloy. Kaya lamang po, hindi naman sa dinidiscourage po natin yung gustong ma-postpone ito, ay sinasabi po talaga natin na napakanipis na po. Napakaliit na po ng tsansa. Bagamat may tsansa. Kaya lang po napakaliit lamang. Sinabi naman po natin yung mga basihan. Bakit? Ano ba yung basihan natin? Bakit po natin sinabi na talagang napakanipis, napakaliit na talaga ng tsansa na ma-postpone ang halalan? Yes po, isa na po yung sinasabi natin, ang bagong Senate President po na si Sen. Erwin Gatchalian ay pabor po na matuloy. Pabor na matuloy ang barangay at SK election, mga kabarangay. Senate President po yan. At ang isa sa promotor na nagsusulong ng postponement ay nasa minorya na po. Hindi na po siya nasa mayorya. Minorya na. Ibig sabihin, kokonti lamang po sila. Kokonti na lamang sila. Si Madam Amy Marcos. Ganun din po ay nauubusan sila ng oras at panahon sa ilang issue na nangyayari sa Senado, lalong-lalo na. Ito yung pagkakawatak-watak nila, bagong Senate President, at itong impeachment trial na dapat nilang paghandaan at pag-usapan. Kaya lalo pong numipis ito pong postponement. At ang isa pa po mga kabarangay ay itong parang pagkakadeklara po na unconstitutional ng 11935 ay parang ganito rin po kasi postponement din yung sinasabi dito Kaya lang po may huling hirit po na naririnig tayo na itong si Madam Amy na parang meron siyang bagong batas na iaakda. Parang term setting na naman. Kasi yung term setting, nanalo po yan kinatigan ng Korte Suprema yan. Kaya lang, antabayanan po natin. So muli po sinasabi lang natin na napakanipis, maliit na po ang tsansa. Pero hindi po natin sinasabi na hindi na po o wala ng pag-asa na ma-postpone. Meron pa po, kahit 1% nga lang, ay may tsansa pa yan. Dahil hindi po natin talagang alam ano pa ang mga mangyayari. Pero sa kasalukuyan po, lagi kong sinasabi, ang umiiral po na batas ay RA 12232 na nagtatakda ng halalan sa November 2, 2026. Kaya tuloy na po. At hanggang walang bagong batas na papalit hahalili sa RA 12232, mananatili po na November 2,
2026 ang schedule po ng barangay at SK election.